Pakinggan po natin guys. Ang hamon niya. Challenge sa 32 milyong bumoto nagluklok kay Sara sa ating Vice Presidente. Ngayon nyo ipakita kung talagang ang puso nyo ay nasa bayan. Paglaban ninyo yung inyong boto. Mag-ingay kayo. Tulungan nyo si Sara. Ibalik natin. Sa susunod na eleksyon, Duterte, dalhin ulit natin. Sipin mo po yung damdamin ng isang tao na ito. Hamon niya sa lahat ng 32 million. Mag-ingay ho kayo. Mag-ingay ho tayo. Tayo ho, mag-ingay po tayo. Kailangan ho dumipinsa tayo kay Inday Sara. Bumoto ho tayo eh. Yung boto natin magiging walang saysay dahil lang sa mga buhaya, sa kanilang obsesyon laban sa mga Duterte kay Inday Sara. Hindi ho tayo papayag na gaguhin tayo dito. Tama yung sinabi ni Sir. Lumabas kayo. Sumigaw, mag-ingay. Ipaglaban natin yung ating karapatan. Pinili natin yung alin na yan dahil alam natin matino po itong si Inday Sara. Ang problema, yung mga nakapalibot, tambalos, si bangag, mga walang utang na loob, kapal ang mukha. Nung nakaraang eleksyon, grabe, paluhod-luhod pa kay Inday Sara eh. Lahat nagpataas ng kanilang mga kamay sa mga Duterte. Yung pamilyang mga Marcoses, yung mag-amang Budoy. Ang punto mo lang yan, iparamdam lang natin sa kanila ang ating galit at pagkadismaya. Dahil hindi ho po pwedeng ganito. Tingnan mo naman yung articles of impeachment. Bugos eh. Hindi naman impeachable offense. Pinilit lang nila. Tiningnan mo, wala ring oras. Election period na pinilit lang talaga nila. Mga ganyang nangungusap yung mata ba? Kayong mga, parang sinabi dyan ni Inday Sara, oh, kayong 215 na pumirma na ma-impeach ako. Maghintay kayo. Yung mga mukha ninyo at mga pangalan ninyo nakalista na. Yari talaga kayo dyan. Iyak talaga nila dyan. Kala siguro nila, hindi mapresidente si Inday Sara. Basta ito, sabihin ko sa inyo, kung matapos man termino ni Mngagba, 2028, Duterte pa rin ang presidente. Kahit anong gagawin nila. Oh, yari talaga sila dyan. Pati si Tambaloslos, kulong yan. BBM, kulong yan. Lahat yan sila. Pamilya, kulong yan. Niwala kayo. Basta hindi lang nila mapabagsak si Inday Sara. Ito ha. Kung, kasi hirap naman talaga sila ngayon. Ito kasi ay parang hamon na rin ito sa mga Duterte. Itong ginawa ho ng Marcos admin, hamon na ito sa mga Duterte. Parang mensahe sa mga Duterte na, oh, ito, si Inday Sara ay impeach namin. Si Digong ipakulong namin. Kaso, ang tanong dyan, paano nila mapakulong? Paano nila ma-impeach? Dyan sa Senado. Anong mga ebidensya? Puro chismis. Gamitan ng pera. Eh, hindi man papayag ang taong bayan dyan kasi kita mo naman yung articles of impeachment. Pang chismis lang eh. Pang chismusa. Para sa akin, lalo hong lalakas ang mga Duterte itong sa ginawa ho nila. Alam mo tayo mga Pilipino, ganito. Kung sino po yung inaapi, ito yung mentalidad ng maraming Filipino talaga. Noon pa. Kung sino po yung inaapi, ang simpatiya ng mga Pilipino doon sa inaapi.
Itong nangyayari sa mga Duterte, sobra-sobra ang pang-aapi. Sobra-sobra ang panarantado eh. Tapos alam pa ng sambayan ng Pilipino na itong mga Duterte ang siyang dahilan kung bakit naging presidente si MMM. At malaki ang papel ng mga Duterte dyan. Hindi pwedeng dayain yan eh. Hindi pwedeng itanggi nila yan eh. Kahit magdamag tayo magtalo dito eh. Hindi niya pwedeng itanggi ng mga bubunis, ng tanganis, ng loyalista ni Ngagba na piso na lang ang dangal. Na ang mga Duterte ay malaki ang kanilang papel. Na pag ito naging presidente, magtago na kayo, mga buaya kayo, lalo na yung pumirma ng 215. Sus ko, ano kaya mangyayari sa kanila? Lalong inaapoyan ninyo yung mga supporters ng mga Duterte. Katarantaduhan ho talaga kung ang mga supporters ng mga Duterte tatahimik pa rin. Sa kabila ho na nangyayari kay Inday Sara, naghamon na nga ho yung isa nating kasamahan na mag-ingay kayo. Huwag kayong pumayag na yung boto ninyo ay balahurain lang ng mga buhaya ng gobyernong ito. Talagang may mapaglalagyan ho sila dito. Maniwala man kayo sa hindi, darating ang panahon ho talaga na uhusgahan yung mga yan. Oo, ngayon, nasa kanila eh. Nasa kanila yung kaban ng bayan, kapangyarihan. Pero, at the end of the day, ang panalo pa rin dito ang mga Duterte sa laban ito. Kasi, pag tiningnan mo po yung Marcos, no? Pamilyang Marcos, wala nang nagmamahal dyan. Wala nang mga Pilipino na nagkagusto sa mga pag-uugali nilang pagkatraidor. At walang nagawa. Putangin na, yung tatay, problema. Yung anak, problema. Ngayon, naranasan natin. Wala na. Yung mga kumakampi sa mga Marcos, mga kurakot, mga buaya, oo, kasi binubusalan eh. Bakit ba? Yung mga Filipino, naambunan ba ng milyonis, bilyonis nila? Hindi naman eh. At lalong magkaroon ng pagkadismaya, galit, ang mga ordinaryong Filipino. At halata naman ho, yung ginagawa ho nila kay Inday Sara ay pang-aapi at panggigipit. Maliwanag ho dyan. Pag ikaw Pilipino, gagod. Posible naman talaga. Na hindi mo ho makita at hindi mo po mabasa kung anong klaseng katarantaduhan ang ginawa nila ng Marcos admin sa mga Duterte. Hamon ito. Pero malas nila kasi nga meron pa rin pong Duterte magic at malakas pa rin ang Team Duterte. Kasi kung hindi po yan malakas, yung mga nakaraang survey, bagsak ko. At saka wala na pong nanonood sa aming mga political vloggers, mga DDIs. Kayo nga, nasa comment section eh. Yung suporta ninyo, sobra-sobra eh. Dito pa lang ho. Talo ang Marcos. Walang solid na supporters ang pamilyang Marcos. Yung sinasabi nga ho nilang solid North, wala man yan. Walang solid North. Mismong mga taga-Ilocos nga eh. Galit sa pamilyang Marcos eh. May nagawa sila. Yung pamilyang Marcos sa Ilocos, wala. Mahirap pa rin naman ang Ilocos Norte. Ang taga-Norte. Isipin mo. Lalo na yung mga taga-Liti, kahit ang Balustos. Wala talaga silang mapala. Kaya darating ang time. Nahuhusgahan yan sila ng taong bayan. At maging presidente si Inday Sara. At lalong nilalapit ng Marcos admin ang mga puso ng maraming Filipino kay Inday Sara. Basta naniniwala po ako na kung sino po yung inaapi at aping-api ay andoon ang suporta ng bawat Pilipino.